Sumalang na sa deliberasyon ng Kamara ang budget ng Commission on Audit. Iba't ibang programa naman ang naistutukan ng ahensya para sa susunod na taon. Kumuha tayo ng detalye mula kay Kate Renya live mula sa Batasang Pambansa. Yes, Kate. Biyan sa pagsalang ng Commission on Audit sa kanilang budget briefing sa ngayong araw sa Committee on Appropriations, lumutang ang ilang mga kakulangan na pondo ng ahensya lalo na pagdating sa suporta sa mga manggagawa at mga kagamitan na kanilang kakailanganin. Ayon sa National Expenditure Program para sa taong 2027, may nakalaang 16.046 billion pesos para sa Commission on Audit para pondohan ang kanilang mga programa upang mapalakas ang audit operation. Pero mapapansin sa mga popondohan ng COA, tila walang nakalaang budget para sa kanilang capital outlay batay sa NEP. Ayon sa COA, sakali man na hindi mapagbigyan ng kanilang kahilingan na madagdagan ng pondo ang para sa capital outlay o itong pagbibigay ng mga kinakailangan teknolohiya sa auditing process, sisikapin nilang gumawa ng paraan para matugunan pa rin ang ilang kakulangan sa kanilang ahensya. Despite the lack of a capital outlay, we do what we can. Pero mas maganda po kung mapagbigyan po kami sa area ho ng dagdag capital outlay ho, dagdag opisina, dagdag teknolohiya, hardware and software po. Mas maganda po ang magiging performance po ng audit dahil mag-iiba po ang landscape of how we audit. Hindi na po yung papel ho ang inahanap ko namin. Nanawagan naman si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na matugunan itong kahilingan ng COA, lalo't anya sila ang pangunahing lumalaban sa korupsyon. Again, we question if truly anti-corruption is the priority, if it's not reflective of yung investments na niligay sa napakahalagang ahensang ito. Muli po, kayo ang ating frontliners at first line of defense against corruption at sana mabigyan kayo ng sapat na suporta ng gobyerno. Samantala, ibinahagi rin ng COA na upang mapabilis matugunan ang pag-iimbestiga sa mga ghost at anomalous infrastructure project, sinasalang nila ang kanilang mga tauhan sa mabibigat na training course para sa data analytics. Nabanggit din dito ng COA na kinakailangan din nila ng karagdagang 100 at 46 na auditors para sa pre-audit ng ganitong pag-aksyon. Estimates around 2.2 billion po for pre-audit. But 2.2 billion pesos. But actually po, as I have mentioned earlier, napaka maliit po ito kumpara po sa magiging action if we have this. Binigyan din naman ni Baguio City Lone District Representative Mauricio Domogan ang kahalagahan ng pre-audit at geotagging at geomapping, lalo na sa issue ng korupsyon. Gobyerno, if again, we are serious of addressing this issue of corruption. Hindi siguro lulusot yung ano. Kasi kung may pre-audit, coupled with geotagging or mapping, talagang maliwanag na nandyan na yung project. Hindi yung ghost projects pagkatapos full payment. Napakalaking bagay po ng word na geotagging dahil dito po sa fraud audit namin, medyo napapansin po namin, nahirapan po kaming hanapin yun mismo pong project. We don't know if it's really ghost or not because iba-iba po yung coordinates. Biyan, isa rin sa popondohan ng Commission on Audit itong Citizen Participatory Audit. Isa itong programa na layon o target, anyayahan o hikayatin itong mga miyembro ng NGO at CSO para nga sumali dito sa programa. Ano man ang kanilang kurso para nga makatulong sa auditing process ng COA at makakatulong nga rin ito sa ahensya, lalo na kapag dumating sa punto na nakulangan sila pagdating sa manpower. Mula rito sa Kamara, balik muna sa inyo, Biyan. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.